Hello guys. Yan. Magandang araw sa inyo at sa mga pet lovers dyan, magandang araw sa inyo. So sa video na to guys, kasi may nagtanong sa atin kung ano daw ba yung dapat gawin pag nagmumuta yung buntis na hamster. So ayun. So pag nakita mo yun guys na may discharge ang mata niya, syempre huwag kang magpapanik. Ayun yung pinakauna mong gagawin. Huwag kang magpapanik. So sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano yung dapat mong gawin, tapos kung ano yung dahilan kung bakit nangyayari to sa hamster. Importante ito lalo na dahil buntis siya. Mas sensitive ang katawan ng hamster at kailangan ng extra care. So make sure na tapusin mo yung video para malaman mo yung mga tamang steps. Okay? Una sa lahat, ano ba ang muta sa mata ng hamster? Ano ba yung muta? Ano ba yung muta guys? Ang muta ay parang dry discharge na nabubuo sa mata. Sa hamster, normal lang yan. Minsan nagkakaroon ito lalo na pag bagong gising sila. Pero ito yung hindi normal guys. Madalas na nangyayari, makapal o kulay dilaw o kulay green yung muta niya. Hirap siyang magbukas ng mata. Ibig sabihin, maaring may problema na. Kasi nga, hindi niya na maidilat ng maayos yung mata niya. Kaya, doon ba na gagawa ng paraan para gagamutin yon? Ito yung mga posibleng dahilan guys. Una, madumi or na-irritate yung mata niya. Maaring may pumasok na alikabok, beddings o pagkain sa mata. Ano, eye infection, kung may bakterya. Pwedeng magkaroon ng infection lalo na kung mahina ang immune system kasi nga buntis yung hamster mo. Posible din yun. Tapos, stress. Kasi guys, yung pagbubuntis ng hamster, stressful po yan para sa kanila. Kapag stress siya, mas nagiging prone siya sa sakit. Ayun yung nangyayari. Tapos, eto, maruming kulungan. Number 1 yan guys, maruming kulungan. Pag marumi yung kulungan mo, kung hindi mo madalas linisin ang cage, pwedeng magdulot ito ng bacterial buildup. Or syempre, minsan may mga insekto pa yan dyan. Ganun yung nangyayari. Kaya, kailangan natin syempre lilinisin yung hamster bin cage natin. Kahit once a week lang, or kung hindi ka once a week, at the same time, ano ba yung ginagawa dito? Spot cleaning. Yan, tapos yung hamster wheel, sisiguraduhin mong malinis. Tapos yung inuman niya, dapat laging malinis. Yung food bowl kung mayroon ka. Tapos kung may sunbath ka, kailangan napapalitan yon. Kasi nga, malaking dahilan yon pag marumi yung kulungan mo. Tapos ito na, ano yung dapat mong gawin? Ito yung pinaka-importante dyan guys. Ano yung dapat mong gawin pag nagmumuta yung mata ng hamster mo? Lalo na't buntis siya. Ito yung pinaka-importante. Una, lilinisin mo yung mata. Gumamit ng malinis na cotton o cotton buds. Siyempre, kailangan basa. Kailangan basa siya. Ganun, basahin mo lang ng maligamgam na tubig. Huwag yung mainit, huwag din yung malamig. Tapos dahan-dahan mo lang ipunas sa mata niya. Huwag mong ididiin. Pero siyempre, kung hindi siya nagpapahawak, gagawa mo ng paraan para mahawakan mo siya. Ang ginagawa ko dyan, minsan naglagloves ako pag nangangagat yung hamster, naglagloves ako kasi importante yun napaka-importante na malinisan mo yung mata niya para matanggal yung bacterial buildup doon kung tuloy-tuloy yung pagmumuta. Tapos i-check yung kulungan, siguraduhin mong malinis ang beddings, tapos walang matutulis na bagay dyan, or yung beddings niya kung wood shaving, siguraduhin mong walang matutulis or hindi maalikabok. Kasi minsan yung wood shaving na nabibili natin is maalikabok po yun. Kaya minsan kailangan sinasala yun para natatanggal yung mga alikabok, yung buo-buo lang yung natitira. So siguraduhin mo syempre na maglilinis ka ng bin cage. Ganun. Sabi ko nga, kung hindi ka nakakapaglinis ng bin cage mo, magi-spot cleaning ka. Tatanggalin mo yung madudumi na part or yung basa na part kung saan siya umiihi. Napaka-importante nun. Tapos syempre, iiwasan mo yung stress. Huwag mo masyadong hahawakan, lalo na't buntis yung hamster mo.
Huwag mo siyang masyadong gagalawin. Bigyan siya tahimik ng komportabling lugar. So dapat yung lugar niya may privacy, at the same time hindi mo siya ginagalaw-galaw. Kaya nga napaka-importante na pag nag-breed ka, bago mo palang i-breed, linisan mo na yung bin cage niya. Tapos kung hindi, kasi pag nagbuntis na siya, pag naging successful na yung mating, so kailangan mo pa rin siya linisan yung bin cage para habang nagbubuntis siya, hindi mo na siya magagalaw. Ayun yung ginagawa namin para hindi mo siya mai-stress. Tapos bigyan ng tamang pagkain. Siguraduhin mo na balance yung diet niya. May mga hamster pellet, tapos may mga may mga gulay din na pwede. Tapos syempre malinis na tubig. Number 1, malinis na tubig. Tapos yung pagkain niya dapat balance. Ganun, kasi minsan ang naano na natin puro protein or puro fiber yung naibibigay, wala ng protein sa katawan. Ganun, so stressful din yun para sa hamster. Tapos syempre uobserbahan mo ng mabuti. Kung nawawala ang muta after mulinisan, good sign yun. Kunyari pinunasan mo na ng cotton buds na basa, tapos nawala siya, so good sign yun. Hindi na ulit bumalik, ibig sabihin normal lang yung hamster mo. Pero kung lumala, namamaga ang mata, hindi na siya kumakain or nanghihina na siya, syempre kailangan mo nang kumonsulta sa vet, lalo na't buntis yung hamster mo, kasi hindi naman disposable yan eh. Kailangan pag nag-aalaga tayo, nagiging rin tayo, responsable. Yan, ituring natin sila na parang tao din kung aalagaan. Yan. Tapos ito, kailan mo siya dapat dalhin sa vet? Okay? Sa veterinaryo. Dalhin mo agad sa veterinarian kung hindi na bumubukas yung mata, may nana o sobrang kapal ng discharge. Kasi pag makapal na yung discharge guys, hindi na talaga mabubuksan yung mata niyan, kasi nga na blablak na yan dyan eh. Tapos minsan namumuo na yan. Tapos mapapansin mo yung paghinga niya masyado ng malalim. Tapos ayaw na rin kumain. Yung nilalagay mong pagkain dyan, hindi niya na ginagalaw. Kung dati masigla siya, nasa isang sulok na lang siya, hindi na rin siya umiinom. Ganun. Mas delikado yon kasi buntis siya. So maapektuhan pati yung babies niya. Kaya kailangan dadali mo siya sa vet. Pero kung gumaling siya, nang nilinisan mo yung mata, tapos nilinisan mo yung beddings, pinalitan mo lahat, okay yun. So hindi mo pa siya kailangan dalhin. Tapos eto guys, syempre may extra tips ako sa inyo. Kasi nga buntis, diba yung hamster mo, may extra tips po ako. Para masiguradong healthy siya, huwag mo gagalawin yung nest niya, yung ginagawa niyang bahay. Huwag mo siyang gagalawin doon. Kung maglilinis ka, siguraduhin mong iiwan mo yung part na yon. Tapos bigyan mo siya ng nesting materials, kagaya ng tissue or mga papel na malalambot, ganun. Tapos panatilihin tahimik ang paligid. Iiwasan mo yung biglang pagbabago ng environment. Kaya nga ina-advise ko yan, pag i-breed mo, kailangan linisan mo na agad yung bin cage para hindi mo na siya kailangan linisan habang nagbubuntis. Yun. Tapos syempre yung goal mo dyan, kasi nga buntis, gagawin mong stress free yung pagbubuntis ng hamster mo. Yun. So yun guys. Yun. Sana nakatulong yung video para malagaan mo ng maayos yung hamster mo, kasi nga buntis siya, lalong lalo na. Tapos kung may tanong ka pa, comment mo lang sa baba. At the same time, huwag mo rin kakalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang, alam mo na, pet care tips. Kasi nga dito sa channel natin, nagtuturo tayo kung paano aalagaan yung hamster. So yun lang. Hanggang sa muli guys, see you sa next video. Maraming salamat.